Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin to si Coach Jared at si Sas Ruganda Sasot. Dito, sinasabi ni Bandbay na pinahiya ni Sas Ruganda tong si Coach Jared. Ngayon, sa hindi pa nakakilala kung sino si Coach Jared, isa to sa mga vlogger ni BBM nung panahon nung kampanya. So ito is isang mga sumusuporta. Bali ito, magkakasama to sila si Coach Jared, sila Maharlika. Sila yung magkakasama noong time na yon na tumutulong sa pagkampanya kay Bongbong Marcos. Ngayon, medyo hindi pagkakaintindihan tong dalawa dahil sa issue ng West Philippine Sea sa ginawa ng China at ng Pilipinas. Yung kumbaga issue dyan sa West Philippine Sea kasi etong si Sas medyo bumaliktad na. So nagbalik loob na to sa mga DDS. Ngayon si Coach Jared talagang naninindigan kay BBM, kay Pangulong Marcos. Ngayon doon tinitwist niya kasi yung nangyayari sa issue ng West Philippine Sea para medyo gumanda pa rin yung image si Pangulong Marcos. So dito binanatan siya ni Sas Ruganda Sasot. So panoorin po natin. Ngayon yung mercenary ko, di ba last year nga in-interview mo ako pero hindi mo ako kinwiz. It was your opportunity. It was already your platform for you to be able to grill me. Home court advantage na nga yun eh. Pero, hindi mo ginawa. Baka dahil walang hulog. Ayon! Kaya wala kang kanta. Tumpak! Tumpak, lupak, mamarapak. Mismo. Sas, yun na yun. Alam nyo, kaya kababayan, mahirap pag ikaw ay jukebox vlogger. Sunog ka talaga. Bakit? Siyempre, yari ka. Magbabago ang argumento mo at yung argumento mo masisilip. Dati nga, parang sa madaling salita sinasabi ni Sas, dati nga, ang baba ng pag-unawa mo patungkol dito sa China at saka Philippines. Tapos ngayon, babarahin mo ko. Coach Jared, sa halagang mahalaga ho ba? Sa halagang mahalaga? Gaano kahalaga? Yung banata mo si Sas, gaano kahalaga yon? Ngayon, okay. Dahil nga ang topic natin ay sasagutin ang iba't ibang katangahan. Dahil nga, last year din, hindi mo alam, ito yung sabi mo. Sige, paso. Ngayon sabi mo to. So, ang bagong drama is ang mamatay ng dahil sa shoal, bawal ba syoluhin natin ang WPS? Alam mo ikaw, Coach Jared, you are just like the mainstream media na ginagawa mong mangmang ang mga Pilipino. Ang sakit nun. Kung ako magbubura na ako ng page nun, ginagawa mong mangmang. Palta natin. Ginagawa mong tanga ang mga Pilipino. Pinaltang ko lang. Pareho lang ang meaning ng tanga. Tsaka mangmang, mas madiin lang. Kung ako na masabihan ng gano'n, ako, burahin ko na, delete ko na. Kasi dito parang nagsasalita si Coach Jared na hindi niya alam yung hindi niya alam yung nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi niya alam kung ano yung totoong kalagayan ng West Philippine Sea. Kumbaga nagre-rely lang siya sa sinasabi ng mainstream media tulad nung sa West Philippine Sea. 'Di ba? Lahat naman tayo alam natin na tayo yung nanalo doon sa ruling ng UN arbitrary, 'di ba? Na sinasabi atin daw yung West Philippine Sea. Pero in fact, nakalagay lang naman pala doon sa resolution ng UN na common fishing 'yon. So lahat pwede, walang pwedeng umangkin. Yun pala ang totoong laman noon. Ngayon, siyempre, dahil sinabi ng ibinabalita sa mga mainstream media na nanalo yung Pilipinas dun sa ikinaso natin laban sa China dun sa issue ng West Philippine Sea. So,
dito, nagre-raise si Coach Jarrett na kung ano lang sinabi ng mainstream media. Kaya sinasabi nga ni Banat na tsaka ni Sas na ginagawang mangmang, ginagawa niyang tanga ang Pilipino. Dahil yun yung talagang ibinapain at tinatanim sa utak ng mga Pilipino na nanalo ang Pilipinas dun sa ruling. Hindi talaga yun yung nakasaad dun sa resolution. Pwede ka naman magkaroon ng stand, pero dapat ito ay nakabase sa facts. Okay? Ano yung sabi mo? Hindi ba natin pwedeng solohin? Dito lumalabas ngayon, Coach Jarrett, na wala ka talagang alam. Kasi hindi mo alam yung issue. Just like before, ikaw na rin mismo, ako ang nakapag-inform sa iyo ng mga issue na mind... Ano nga yung sinabi mo ulit? Mind-blowing. Ano yung sinabi mo, ha? Lalaking tao ka naman, di ba? Dapat meron ka isang salita. Sure ka ba? Yun na. Sas, yun ang pinakamasakit. Manggaling sa'yo. Lalaking tao ka naman, di ba? Manggaling kay Sas yun. Masakit yun. Di ba? Lalaking tao ka ba naman? Manggaling kay Sas yun. Lupit nun. Kung ako nun, magtatanggal na talaga ako ng channel nun. Hindi mo itong sinabi mo ito noon, di ba? So, hanapin, ipi-play uli natin yung sinabi mo. 'Di ba? Ikaw nagsabi nito, hindi ako. This came from your own mouth. So, bilang isang lalaki, dapat meron ka isang salita. So, really, Naku, Miss Sas, it's isang oras kalahati na tayo. Time flies when you have fun or when you're talking about really intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting. Oo. And Miss Sas, ang dami kong mind-blown moments dahil Mind-blown moments. Sumabog ang utak. Ang ganda ng interpretasyon nun, nung meaning nung mind blown. Sumabog ang utak mo, Brad. Naintindihan niyo ba yung sabi niya? Kasi sa dami ng mga kaalaman na binanggit si Sas, sumabog daw yung utak niya. Kumbaga sa memory card, di ba, pag napupuno na, naglalag na, nag-loading na lang. So parang gano'n yung nangyayari sa utak ni Coach Jarrett. Sa sobrang daming pinasok na information ni Sas, nahihirapan ng mag-process yung memory card niya, yung utak niya. So yun nga, sabi nga ni Bantbay, nagbo-blown out na, sumasabog na, naglo-loading na lang. 'Di ba? Parang stagnant na lang yung memory card niya. Hindi nagagap ang utak. Pambira, oo. Tapos babarahin mo ngayon si Sas tungkol dito sa West Philippine Sea. Sumabog na yung utak mo nun eh. Napulot mo na? Na-rescue mo na? Napalitan na yung utak mo? Sino nagpalit? Kaya naman pala bumaligtad eh. Kasi sumabog na yung utak niya eh. Pambira. I never knew na ganito pala and all of that. Ibig sabihin, ikaw na mismo nagsabi na before you talk to me, you never knew. So ngayon, you were given an opportunity during that time para questionin ako, ipahayag mo yung view mo, debatihin ako, hindi mo ginawa. It was your home court. Vlog mo yan. Hindi mo ako kinestyon. So, hindi ka naman siguro duwag. Diba? Lalaking tao ka eh. Laki-laki mong tao eh. So ngayon, madami na nakain. Malusog na. Nasasaktan ako niyan ha. Huwag ganun, Sas. Huwag ganun. Huwag nyo ka dinadami mga malalaking ha. Baka mahilig lang kumain. Basta ako, wala nagpapakain sa akin. Ewan ko dyan sa na yan. Kung sino nagpapakain dyan. Bumaldes.
Extraordinary fund. Confidential funds. Sagutin natin tong kabobohan mo. Sabi mo, hindi ba natin pwedeng suluhin ang WPS? Unang-una, Coach Jared, dapat alam mo ang ibig sabihin ng WPS. Baka kasi hindi mo rin alam, no? Baka karamihan is Wise Philippines Sea. Di ba? Maraming Pilipino na hindi alam kung anong WPS. Tapos Wise Philippines Sea. ikaw, pinapalaganap mo pa rin yung kamangmangan mo sa ibang tao. So ito yung WPS. Okay. Ang WPS ay nagsimula lang ito noong 2012. Okay? Through Administrative Order number 29 Sige, teacher. series of Tuloy mo 2012 lang. ni Pinoy. Okay? So yan, naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. So saan daw yung WPS? So nandito naman yan, no? So ang WPS daw ay ang the maritime areas on the west. Ito ni-lecture lang to ni Sas Ruganda. Kasi ito, nagtuturo to, professor to na international law. Si Coach Jaret, nag-aaral pa lang mag-abugas siya. So, para makita niyo yung yung comparison ng dalawa. Yung isa, professor na nagtuturo ng international law. Yung isa, nag-aaral pa lang ng abugas siya. So, sino yung mas paniniwalaan niyo sa dalawa? Kayo na humusga. I-comment nyo na lang dyan. Western side of the Philippine archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. These areas include Luzon Sea, as well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So, ulitin natin yan. As well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group. So, ibig sabihin, yung waters na nasa Kalayaan Island Group, that's West Philippine Sea. So, sabi mo, hindi ba natin pwedeng suluhin? O Jaret, kung may alam ka sa issue, hindi mo itatanong yan. Diba? So, dapat, wag kang magpalaganap ng kamangmangan. So, ito Katangahan sa madaling salita. Ina-explain ko lang, baka mamaya hindi nyo alam ibig sabihin ng salitang mangmang eh. Ini-interpret ko lang. Sabi ni Isas, huwag kang magpakalat ng katangahan. yung W, ito yung Kalayaan Island Group na sinasabi doon sa West Philippine Sea. Okay? So this map, mga friends, ito ay kinunan ko nung in-interview ko si National Security Advisor Esperon nung June 2022. So sa office niya itong map na to. So that is the Kalayaan Island Group. Okay. So nakikita niyo yan, no? Yung mga mapa na yan, yung mga flags na yan, yan ang occupants ng West Philippine Sea. So pag 1 star, that's Vietnam. Okay? So Vietnam, Philippines, Philippines, this is China, Vietnam. So yung 1 star is Vietnam, and several stars is China. Yan, China yan. Tapos ayun yung Taiwan. Okay? So ayun din yung Malaysia. Meron pa yan sa baba, yung Malaysia, kasi Alam mo, napaka-importante nito kasi galing ito nung nasa opisina daw siya nung nakaraang administrasyon, 'di ba, na defense, 'di ba? Kung alam mo nung nakita mo 'yan, talagang makikita mo, hindi lang ho China. Hindi lang ho China ang sila lang kasi nakakabuisit eh. Alam mo, walang biro ito ha. Perspective to eh. Hindi nyo napansin? Bakit sa dami-dami ng aawayin nating Pilip, mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit pinaiinit ang issue sa China. Kasi among China, Taiwan, Vietnam, mas nakakainis pag China eh. Pag Vietnam, ganun lang yun eh. Parang hindi siya nakakatakot kasi pareho lang natin silang maliit. Malaysia, parang maliit lang din, di ba? Taiwan, maliit lang din. Pero pagka China, ang kaanuhan natin, parang masarap awayin. Kasi lumalabas dito kasi yung China is malaking bansa. So parang feeling natin, dahil nga ang inilalagay na
na sa utak ng mga Pilipino is pambubuli, na binubuli ng China ang Pilipinas dahil siyempre ang dala nila malaking sasakyan, malaking barko, tapos ang barko natin maliliit lang. Pero ang katotohanan niyan dun sa mapa na pinakita ni SAS, mas marami pang ino-occupied yung ibang bansa maliban sa China. Nagkataon lang yung kinukuha ng China is malapit lang dun sa teritoryo ng Pilipinas. Kasi pumapasok sa yung exclusive economic zone na sinasabi nila sa ECC. Pero ang totoo niyan, mas marami pang hawak na isla ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Yung nga lang kasi yung ibang bansa, tahimik lang silang nagrereklamasyon. Yung kumbaga tahimik lang nilang kinukuha yung mga isla, tahimik silang naglalagay ng mga infrastruktura nila. Unlike sa China kasi talagang hinahype lang talaga ng sobra ng media yung ginagawa ng China. Siyempre, parang pinalabas nga, binubuli lagi ng binubuli ang Pilipinas eh. Which is, nangyayari naman kahit naman ako, medyo nagagalit din sa ginagawa ng China. Dahil nga, parang talaga argabyado tayo. Pero, hindi nila pinapakita yung ibang picture na may ibang bansa na nakiklaim din na mas marami pa silang nakuwang mga isla. Kaya nga, di ba? Kasi malaki. Oh, di ba? Pwede nating giriin natin ng ganun eh. Sinong ganun? Hindi ho yung mga sundalo natin ha. Hindi yun ang tinutukoy ko. Media. Ang pangit kasi, kunwari babalita, nagkaroon ng girian ng Pilipinas at ang Taiwan. Walang kwenta. Nagkaroon ng girian ng Pilipinas at China sa agawan na ganito. Isipin mo, yung mga yan, lahat yan, pinagawa yan. Bakit China lang? Kasi masarap ibalita eh. Hoy, nagkagit-gitan ng China. Oh, China na naman. China. Tama, mali. Di ba? Tuloy natin. Yung ibang occupied ng Malaysia is wala sa Kalayaan Island Group pero nasa EEZ natin. So, in total, okay, dahil hindi naman kayo ini-educate ni Coach Garrett na nagmamarunong, mas maganda na rin na ma-inform kayo. So, in total, ang Vietnam ay may 20, Philippines 9, China 8, Taiwan 1, Malaysia 4. Okay? Sa Kalayaan Island Group lang yan. Pero sa EEZ, syempre mas marami pa yun sa Malaysia. Okay? So, pag sa EEZ, so 21 ang Vietnam, Malaysia 7. Okay? Taiwan isa, China is 8. So 21 may 21 outposts ng Vietnam ay nasa EEZ ng Pilipinas. Nasa West Philippine Sea. Ang Malaysia may 7 sa West Philippine Sea, ang Taiwan may 1, ang China ay may 8. So 21 Vietnam, 7 Malaysia, Taiwan 1, and China 8. So kung isasama pa natin yung Sabah sa Malaysia dahil nasa Philippines, kung kasama pa yan, so wala yung Malaysia. So ano yung tanong ni Jared? Hindi ba natin pwedeng solohin na ang WPS? Well, ang sagot lang dyan, Coach Jared, ay pwede mong solohin ang WPS kung mapapalayas mo ang 21 ng Vietnam, ang 7 ng Malaysia, ang 1 ng Taiwan, at ang 8 ng China. Ngayon, kung magpo-focus ka lang sa 8 ng China, hindi rin sigurado na ikaw yung mag-occupy nun. Kasi yung claim ng China, ng Beijing, is the same thing as the claim of Taiwan. So malamang, Taiwan will move to occupy them. Or if not Taiwan, it's going to be Vietnam. Kasi Vietnam, pareho sila ng claim, almost identical ang claim nila ng China. So sa madalit salita, Coach Garrett, nalalaman ang dunong ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga tanong. Diba? So, ngayon,
So, yun. So, sa madalit salita, Coach Jared, kung tatanungin mo na pwede bang hindi ba pwede suluhin ng Pilipinas ang WPS? Well, pwede kung kaya mong girahin ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at China ng sabay-sabay. Well, pwede mo rin mang one after the other, diba? Kung buhay ka pa after mong magera ang China, pwede mo namang isunod yung Taiwan or Malaysia or Vietnam. Ganun lang naman. Parang awa mo na, Coach Jared, ha? Parang awa mo na. Huwag ka na mag-abogado, ha? Kasi kung mag-aabogado ka, pambira. Nasira na yung imahe ng abogado sa akin dahil kay Libayan, eh. Tapos mag-aabogado ka pa.